Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about bakit maraming tao ang mapagmataas. So our concept is all about image of God. So ang bawat tao ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin may paglay tayong mga aspeto ng kanyang likas na katangian, rasyonal, moral, malikhain, mapag-ugnay, at espiritual. So, tayo ay nilikha upang kumatawan sa Kanya sa mundo. So, ipakita ang Kanyang kawalhatian at mamuhay sa pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. Ngunit dahil sa kasalanan, ang imaheng ito ay nasira. Hindi nawala, kundi nabahirap. So, sa pamamagitan ng Kristo, tayo ay unti-unting ibabalik upang malinaw na muling masasalamin ang imahe ng Diyos. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 1, verse 26 and 27, ASND version. Pagkatapos, sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at pagkakakilanlan. Sila ang mamamahala sa mga isla sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa lahat ng gumagapang sa lupa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y lalaki at babae, at nilikha niya sila. So, our teachings for today is all about lahat ng tao ay pantay-pantay sa halaga at tangal. So, hindi base sa lahi, antas ng education at kayamanan or estado sa buhay ang halaga ng tao. Dahil lahat ay may likas na dignidad dahil nilikha ito sa image ng Diyos. So, yung bawat isa ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Sa atin, yung pagmamaliit sa iba ay pagmamaliit sa Diyos. So, kapag hinamak natin ng kapwa, hinahamak din natin ng Diyos na lumikha sa kanila. So, ang kayabangan ay hindi lang laban sa tao, kundi laban sa Diyos mismo. And last teaching is mamuhay ayon sa imahe ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamukha ni Kristo. So, si Jesus Christ ang perfectong larawan ng Diyos. Kung nais natin mamuhay ayon sa imahe ng Diyos, is dapat tayong tumulad kay Kristo sa kababaang loob, pag-ibig at katwiran. So, our application for today is tingnan natin ang lahat ng tao bilang tagapagpadala ng imahe ng Diyos. So, kahit ang pinakawalang pansin o kinamumunyaan ng lipunan ay mahalaga sa Diyos. So, dapat tayo magkaroon ng malasakit at respeto sa bawat isa. So, ang lahat ay karapat-dapat na mahalin. Second is huwag kailanman magmataas sa kapwa. So, ang kayabangan ay hindi naayon sa ating pagkakalikha. Salit na pagmataasan is piliin natin makinig, intindihin at paglingkuran ng iba. And last application is tratuhin ang lahat ng pantay at may katarungan. So, maging makatarungan sa paghusga, igala ang karapatan ng bawat isa at iwasan ang pagtatanggi o diskriminasyon dahil sa ganitong paraan is na ipapakita natin ang hustisya at kabutihan ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion takas about paano naapektuhan ng kaalaman na ikaw ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos ang pagtingin mo sa iyong sarili at sa iba. Para sa akin kasi kapag alam mong taglay mo or taglay natin ang imahe ng Diyos, is nagkakaroon tayo ng tamang pagpapahalaga sa ating sarili or sa inyong sarili. So, hindi kasi ito yung kayabangan, kundi nagkakaroon tayo ng dangal. At kapag nakikita mo rin or natin ng imaheng ito sa iba, is natututo tayo igalang at mahalin sila, anuman ang kanilang estado sa buhay. So, let's pray po, Lord God, na Diyos na malikhain. Salamat po sa pagkakalikha sa amin ayon sa iyong imahe. Lord God, patawarin po kami kung minsan kami ay nagmamalaki at hinahamak ang aming kapwa. Lord God, turuan mo kami makita ang halaga ng bawat isa gaya ng pagtingin sa amin. Ipadama mo po sa amin ang kababaang loob at katarungan ni Kristo sa aming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.